So, hello, what's up mga ka-lifestyle? Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, actually, gusto ko na po sanang gumawa na content about Ola, no? Then, kasi marami tayong mga dapat i-share sa inyo, no? And then, suddenly, nag-pop up na naman itong si Vice Ganda. So, alam ko naman na alam nyo na very viral talaga itong si Vice Ganda, no? Dahil sa mga kagaguhang pinagagawa nito. Hindi naman sa against tayo sa kanya or let's say pumapanig tayo sa Duterte, no? Mali din naman talaga yung ginawa niya, no? In front of many people na nanonood dun sa stadium and then sa lahat na sa nationwide, no? Na nakapanood, of course, kahit sino naman talaga may insulto or maapektuhan, ano, especially talaga yung mga supporters ng mga Duterte, no? So ganun pa man mga ka-lifestyle, sa tingin ko wala pang inilalabas na statement itong si Vice Ganda, pero naglipa na po yung mga videos na kumbaga pinapangaralan si Vice Ganda, even nga yung mga lawyer, no, naglalabas na kanilang mga saloobin sa TikTok, no, sa Facebook, and then sa YouTube, no, naglalabas po sila. And then marami na pong nag-aaway, no, na supporters ni Duterte and then supporters ni Vice Ganda. Kung makikita nyo sa lahat ng comment section, every time na lalabas yung picture ni Vice Ganda, dalawa pong statement or dalawa pong mga opinion yung inyong makikita, no? Both supporters ng Duterte, both supporters ni Vice Ganda. So, marami po kayong mga harmful na comments na mababasa na talaga namang magsisilabasan, no? Dahil siguro hindi nila hindi nila makontrol yung emotions nila. So, through message na lang nilalabas. So, again, para sa akin, kung ako magbibigay ng opinion, of course, maling-mali naman talaga din yung ginawa ni Vice Ganda, no? Ganun pa man, alam din natin na kahit sabihin niyang kahit sabihin niya nagbabasa lang siya ng script, no? Hindi pa rin natin may kakaila na kumbaga nadudun pa rin yung galit nila, no? Kasi kung natatandaan niyo, isa po si Duterte dahil nag-shutdown yung ibig sabihin. Kaya kung papansin nyo, parang nandiyan pa rin yung galit, no, ni Vice Ganda. So yun talaga yung nakakaano lang talaga kasi nasasapawan na yung mga issues talaga na dapat tutukan ng gobyerno, no? Nasasapawan na ng ganitong klaseng nonsense issue mga ka-lifestyle, no? Kung isipin, hindi naman dapat patulan kasi sino ba tong taong to, no? Yung tinutukoy ko po si Vice Ganda, no? Sino ba to? Wala naman tong kumbaga comedian lang talaga to. Kung i-compare mo dun sa mga Duterte, meron talaga mga pinag-aralan. So, matalino ka, alam mo yung gusto kong iparating, no? So, yun mga ka-lifestyle, no? So, yun talaga medyo nasasapawan na talaga. At madalas ko na talagang makita, no, yung mga videos, reaction videos dahil dito kay Vice Ganda. Ito yung sobrang nagpapatrending. In fact, mga ka-lifestyle, kahit i-check nyo sa Facebook nyo, number 1 po talaga si Vice Ganda sa trending ngayon, no? So, ganun po mga ka-lifestyle, alam ko mas makakaunawa talaga yung mga taong may pinag-aralan, ano? Dahil kung ikaw mismo may pinag-aralan ka, like BP Sara, di ba? Kumbaga hindi niya talaga iniisip na lang yung ganung issue kasi kung hindi na niya kailangan dagdagan pa yung kanyang problema, ano? Kasi gaya nga nasabi niya pa, wala siyang pakialam doon, no? Pero yung iba talaga, gaya nga nasabi ko, hindi talaga nila na-control yung kanilang emotion. Umabot na talaga dun sa government ng Davao na persona na nanggata na si Vice Ganda.
So, yun talaga yung gusto talagang mangyari na karamihan, na nangyari na talaga, no? So, marami ding nagsasabi na bakit dun lang sa Davao, dapat entire Mindanao and Visayas. So, wala po tayong saklaw sa mga ganong klaseng usapin. Tayo lang is pangkaraniwang nilalang or tao lang na, pero meron din tayong karapatan na ihayag yung ating saloobin, no, sa mga tao. So, ganun pa mga lifestyle sa lahat po ng mga subscribers natin na talaga namang always nag-aabang sa mga i-upload nating videos about all leading application. Maraming salamat po sa inyo, and then stay tuned lang po tayo palagi, relax lang po tayo, kalma lang po tayo, and then huwag po natin masyadong isipin yung all leading application gaya nung pinagagawa ni Vice Ganda na mga jokes na hindi na maganda sa karamihang tao. So relax lang po tayo. Again, I know for sure 100% darating yung panahon na yung mga all leading application na merong mga illegal practices or mga hindi magagandang gawain, no, sa kanilang mga borrowers or client is magsi-shutdown din yan, ano. Kapit lang po tayo. Ngayon, kung sobrang depressed ka na, sobrang laki na talaga ng bayarin mo, hindi mo na talaga yung i-cap up, relax lang tayo mga lifestyle. Isang tabi muna natin yan, balikan na lang natin yan if meron na talagang tayo pambayad. Ganun lang kasimple. Walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi ka pupuntahan dyan ng pulis sa inyo, hindi ka pupuntahan ng barangay dyan sa inyo, hindi ka makukulong. Yung mga demand letter, summon letter, walang katotohanan po yan, ano? Wala pong katotohanan. Maniwala po kayo sa hindi, yun po talaga yung katotohanan mga ka-lifestyle. Matagal na po ako nagbablog about all leading application. Matagal na rin po ako naging biktima ng all leading application. Kaya yung mga sinasabi ko, guarantee authentic. I mean authentic. Then may laman talaga, and then totoo, no? So wala po tayong dapat ikabahala, no? If gaano kalaki yung mga utang natin sa all leading application, ano? Kasi nasa batas po talaga na wala po talaga pwedeng makulong sa mga utang, no? Kahit gaano po yan kalaki. So, ganun po mga ka-lifestyle. Huwag po naman din natin sanang samantalahin yung ganung klaseng batas. Porket mayroong ganung batas na hindi pwedeng makulong sa utang, mangutong na tayo kaliwat kanan. Think this mga ka-lifestyle, no? Malaki rin naman kahit paano yung naitutulong ng mga all leading application sa atin nung panahon na kailangan talaga natin ng pera, no? So yun nga lang, sad to say, nagkakataon lang din ng hindi natin inaasahan na nagkakaproblema tayo. So yun lang mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo. Again, peace.